Alright. So, last week, alam ko po na actually talagang nag-brave po talaga yung mensahe ng Sunday, and nakita ko rin po yung mga reaction ng mga tao, yung mga talagang grabe kapag ito sa church natin, sa main church. And actually, marami pang umulit yung pinanood pa rin nila sa YouTube, no? Pinanood pa rin nila, talagang nakita ko, nakapakinig na ng mensahe ito, bakit mga nakinig na ng mga ito, ha? Anyways, talagang very controversial po kasi yung ating mensahe ngayon. You know why? Kaya nga pinamagalan kong a visit in the dark side, because it's a dark side. Meaning to say, ang maraming mga Kristiyano, ang hindi talagang nangangapa, ika nga, pagdating sa mga bagay na afterlife, pagdating sa mga bagay na mga kaluluwa, pagdating sa mga bagay na mga manguulam o psychic, is it really true? Okay? Talaga bang pwedeng yung mga kaluluwa ay pwedeng tawagin ng mga so-called psychics or mga mediums or spiritists? Totoo ba ito? Ano ba ang nangyari dito? Last week we studied about an incident in the Bible na kung saan pinatawag ang isang espiritu ng sapatay. And ngayong araw na ito, mga kapatid, dahil nga sabi ko nga po, purihin ng Diyos, sapagkat dito sa atin sa Lord of the Harvest, talagang I'm really praying that everybody sa church natin na ito ay magkaroon talaga ng talagang, sabi natin talagang talino, pagdating sa mga bagay-bagay nito. Dahil dark side nga, ang malungkot, ang church, okay, ang mga Kristiyano, ang mga church ngayon, bihirang tinatakil o pinag-uusapan, binibigay na mensahe, itong mga bagay na ito. At ang mas lalong masakit, the only way para makakuha tayo ng mga information tungkol sa mga patay, tungkol sa mga afterlife, tungkol sa mga bagay na ito, yung tungkol sa mga mangkukulam or mga mediums or spiritists, ay walang iba kundi mga pelikula o mga telebisyon. Ito lang yung taging source. Ang nagmamasakit, nakakakuha tayo ng source na hindi biblical, nakakakuha tayo ng source na hindi tama at hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya ngayon kung umaga ito, praise God, bibigyan natin ng linaw pa, mas lalong linaw pa. Dahil, sabi nga sa akin kahapon, Pastor, meron pang mga gustong magtanong. Sabi ko, anong tanong? Meron pong gustong magtanong daw na, kasi talagang kitang-kita nila, nagtatay nila yun, talagang tatay nila yun. Well, sabi ko, kinakailangan nating mapakinggan muna yung mensahe ko bago kayo magtanong sa akin. Itong second part. Sapagkat yung mga bagay na yun ay sasagutin ko ngayong umaga ito. Handa na kayo? Alright? So, last week, we talked about the mediums, about the spiritists, about the sorcerers, the witches, and everything. Do they really have power? Nakita natin dito, they really do have power, but they are conniving with different spirits. Now, ngayong pong umagang ito, tatapusin ko ito, sapagkat ang Biblia ay nagbigay sa atin ng glimpse what will happen in the afterlife. What will happen to a person if he died? Because Jesus Himself shared this story. Kaya ngayong umaga ito, handa na ba ang lahat? Okay? Kung maging handa kayong lahat ngayon, dahil, okay, nasaan ba yung aking clicker? Nandiyan ba yung clicker? Sorry. Andyan sa pangalan mo. Yan. Yan. Okay. Thank you. So, pinamagatan kong mensahe ko, alam natin to. Pamagatan mensahe natin ngayon, A Visit in the Dark Side, Part 2. Yeah, alright. So, let's open our Bible today, and this time, kung last week tayo ay bumisita sa Lumang Tipan, this time we're going to visit the New Testament. Now, in this New Testament, isang araw ating Panginoong Hesus, siya po ay habang siya po ay nag-share, no, sa mga tao sa labas, suddenly, he popped up with a story. And this story is something na talagang ikinabigla at minsan talagang hindi aware ang mga Jews tungkol sa ganitong story. It's about an afterlife. Okay, at siya nagkwento ng
ating teksto po ay makikita sa Lucas. Okay? Nagkwento sa, alam mo, marami na nakakaalam ng kwentong ito tungkol sa mayamang lalaki at saka doon kay Lazarus. Alam na natin to. But this time, I want you to know this. Hindi ako mag-share sa inyo kung ano yung impyerno at saka kung ano yung langit o yung paraiso. No, hindi yan ang dahilan kung bakit ko share sa inyo ngayon to. Kukuha tayo ng mga impormasyon kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit patutunayan ko sa inyo na ang mga patay ay hindi pwedeng bumisita sa mga buhay? Okay? Sapagkat ito nga mga nagsabi sa tanong, hindi, kitang-kita namin ang aming nanay, kitang-kita namin ang lolo ko, siya talaga yun, at boses na boses na yun. Okay? Patutunayan ko po sa inyo, why is it so impossible for the dead to be returning and visiting and even interacting with the living? Okay? So, buksan po natin mga Bible. Kung wala kayong mga Bible, pagsagaan nyo na lang ang ating okay, ang ating PowerPoint. At ito po ang sabi ng salita ng Diyos. We're going to read verse 19 ng Lucas chapter 16, verse 19 hanggang 31, para po sa mga nagsusulat. So you can just jot it down to your notes. Sabi po ng salita ng Diyos, ganito. Okay? There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. So makita po natin, itong mayamang lalaki na ito, hindi naman po siya napakayaman. Sabi niya, he lived in luxury every day. And his grave was laid a beggar named Lazarus, covered with sores. Now, tingnan po natin. Mayroon pong dalawang lalaki rito, dalawang tauhan. Ang unang tauhan ay ang tinawag po the rich man. Now, minsan, ang iba sa atin, may mga salin dyan na tinawag siyang Dives. Bakit po siya tinawag na Dives? Kasi yung pong Greek, yung original na Greek na pagkakasulat ng New Testament, ay isinalin po ito sa wikang Latin. Okay? Kaya yung rich man ay naging Dives. At nung ito'y naisalin sa wikang Tagalog, at naisalin sa wikang English ulit, nakuha na yung word na Dives, which came from the Latin word, no, na ibig sabihin ay mayaman lalaki o rich man. Kaya baka meron kayong magtatanong sa atin dito, no? Pastor, bakit dito hindi rich man? Bakit Dives? Kaya Dives, kasi yan ay rich man din ang ibig sabihin niya, kaya lang is a Latin word. Alright? Baka may magtatanong sa inyo, baka yung Bible ninyo, Dives, hindi rich man nakasulat. Pareho lang yan. Alright? Now, so, tawagin na lang natin yung mayamang lalaki si Dives at yung mahirap na lalaki si Lazarus. Okay? Para may pareho silang pangalan. Hindi ng rich man. Right? Kasi minsan, na-offend yung mga mayayaman na Kristiyano na alam naman kung paano magbigay, tumulong sa church at sa Panginoon sa gawain na ron. Amen? Minsan kasi pagka mayaman bakit ganun talaga, mahirap daw makapasok yung mga mayayaman. Marami namang mga committed na mayayaman. Okay? Lalo na rito sa Lord of the Harvest, ang daming mayayaman. Okay, tuloy natin. Alright, tuloy natin. And, okay, tuloy natin istorya kayo naman. Okay, sinabi ko ng mayaman Tuloy tayo. And longing to eat what fell from the rich man's table, even the dogs came and licked his sword. The time came when the beggar died, and the angel carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in the water and cool my tongue because I'm in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And beside all this, between us and you, a great chasm." Yung chasm po na yan, it's another interpretation po dyan is yung bottomless pit, meaning to say, bangin na, talagang masyadong napakalalim na. Sabi kaya nga tinawag na chasm, bottomless. Ibig sabihin, walang katapusan. Okay?
Now, tingnan po natin, sabi niya, speak so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, salita na naman, sumigaw na naman itong lalaking mayaman, Dives. Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Kita po ninyo kung nasaan siya? The place of torment. And this is hell. Medyo sabigyan natin yung konting liwanag. Abraham replied, they have Moses and prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said. If someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophet, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Let us all close our eyes and let's pray. Dear Heavenly Father, we pray this morning that everyone will very much enlightened about, Lord God, the dark side. And I pray, Father God, that every person that is listening to this message, Lord, dalangin ko, Panginoon, Ikaw, Diyos, ay umipong patuloy sa kanilang mga puso. That they will truly understand the truth, Panginoon, and they will do your work, Lord God. Salamat po muli at tunay sa iyo po namin binabalik ang papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Now, tuloy po natin dito mga kapatid, and malinaw po rito that these two people, they know each other, I think, but they're not friends. At nagkataong pareho silang namatay, at ang unang namatay nga itong mahirap na si Lazarus, siyempre unang mamamatay ang mahirap, walang makain. Okay? May sakit. Okay? Walang pampagamot. Talagang unang mamamatay ang mahirap. Okay? Yung mga mayayaman nga ano na lang tawag dito, nasa comatose na, mahaba pa buhay. Dahil maraming isinasaksak, okay, sa katawan para mabuhay. May extension, ika nga. Pero ang mga mahihirap, pagka namatay, hanggang doon ka na lang. Now, to make this long story short, namatay sila pareho at sabay silang namatay, pero magkaiba ang kanilang naging lugar. Right? Ang isang sabi, si Lazarus ay napunta sa paraiso o heaven. That's the first heaven right now. Ito muna yung heaven na kinalalagyan ng maraming mga Kristiyanong na saved. Okay? Sapagat ang talagang langit na pupuntahan natin doon ay inaayos pa lang. Darating ang Panginoong Jesucristo para kunin tayo, at yung mga nandito sa paraiso na ito at saka yung mga ira-rapture dito ay sama-sama niyang dadalhin doon sa sangkalangitan. Pero yung kalagayan ngayon dito ni Lazarus, ito na po ay kumbaga annex na ng langit ito. Okay? So, it seems like wala nang masyadong pagkakaiba ito. Okay? Sabi nga ng salita ng Diyos, sabi ni Abraham dito si Lazarus ay inaaliw. Right? So, ikaw na nasa lupa ka, you have received all the good things. But this Lazarus, in spite of yung kanyang paglilingkod sa Panginoon, pag-ibig sa Diyos, he was deprived. Kaya yung mga Kristiyano nagtatanong, bakit yung mayaman ka, kahit masang kasalanan, samantalang ako naglilingkod kay Lord, bakit ganito, naghihirap ako? Alalahanin niyo, natural lang yan sa mga Kristiyano. Ano gusto mo, magpakasaya ka rito, pero sa impyerno ka, sige. Okay? Okay? So, yun yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Okay? You cannot get, the best of both worlds. Okay? Kung nandito ka man, napakayaman mo, mapalad ka. Pero tandaan mo, mabigat din ang responsibilidad mo. Okay? Kinakailangan mong matutunang gamitin ang yaman na yan. Okay? Kaya mas mahirap magbigay ang napakayaman. Tama? Tingnan mo, nung ang sweldo mo ay 10 lapad ng isang buwan, kaya mong ibigay yung 1 lapad na tidings mo. Pero nung naging hakumang na, hindi mo na maibigay yung jumang. Alright? Now, tingnan po natin, tuloy po natin ang storyang ito. Now, so itong lalaki ito, na si Dives napunta sa impyerno, at ang isa ay napunta sa langit. Okay? Si Lazarus.
At maintindihan natin dito na wala pong purgatorio, okay? Ito sinabi ko nga last week, explain ko sa inyo walang purgatorio, baka may isip niya may purgatorio. Okay? Kaya yung iba, ang lakas ng loob mag-ano, hindi bali may purgatorio naman, palagay ko mabait naman ako, pero ang kagawa rin ako kasalanan, purgatorio lang ako. At ang katuruan ng purgatorio, kapag ikaw daw ay napunta doon, ang gagawin lang ng mga nandito sa lupa, kinakailangan ipagdasal ka, ipagdasal. At darating sa tamang panahon, ikaw ay ma-elevate na rin at ma-promote sa makatipid. Darating ng panahon, ikaw ay mapupunta pa rin ng langit. Kung magkagayon, kung ang purgatorio ay totoo, okay? Kung magkagayon, kung ang purgatorio pala ay totoo, walang mayaman na mapupunta sa impyerno. Bakit? Aba, sasabihin ko lang, magpapakayaman ako yun, magpapakasarap ako. At sasabihin ko sa mga anak ko, pagka ako namatay, ito ang pondo para sa pagpapamisa at sa pagpapanalangin, ha? Araw-araw, 24 oras. Okay? This is good for 5 years. Sayang pera na ito, huwag gagawin ito para sa padasal sa akin ito. Dahil kinakailangan ko makapunta sa impyerno, sa langit. Okay? So, ganun. Alright? Ganun yung kanyang ano. And, malinaw mga anak ng Diyos. Sabi, may nagtanong, saan galing yung word ng purgatory na yan? Wala po kayong makikita sa Bible na purgatory word na purgatory. Balik-balik na rin yung mga Biblia, walang purgatory. That's unbiblical. That word purgatory was what? It was only invented, derived from the word purging or purge, paglilinis. Kaya nga daw po yung lugar na purgatory ay lugar ng mga paglilinis. At kapag in certain time, nalinis ka na ron, then pwede ka na ma-elevate sa langit. And sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You see? He cannot see the kingdom of God. That's the only way to get to heaven. That's the only ticket to heaven. If a man be born again. Okay? Kaya gusto ko isipin natin dito mga anak ng Diyos ngayong umaga, okay? Na walang purgatory. Dumating nung namatay yung dalawa, yung isa napunta sa impyerno, yung isa napunta sa... And I'm sure dito sa story nito, hindi pala yung napahagilan siya ng salita ng Diyos ni Lazaro nung siya nasa lupa. Because he knew Lazaro. He even knew the name of Lazarus, right? Paano Abraham? Ipadala mo si Lazaro. Nakita nga niya si Lazaro, kaya niya sinigawan si Brother Abraham eh. Hindi. So malinaw dito mga anak ng Diyos. Okay? Na hindi maaari na alam niya kung bakit nandun si Lazarus sa one day. Kasi parati itong lalaki ito si Lazarus nandun sa gate, nasabi sa kwento, parati siyang nasa gate nung bahay ng mayaman lalaki, naghihintay ng itatapong mga pagkain. Kasama ng mga aso, alam po ninyo ng araw, ang aso hindi pa domesticated. Askal talaga yung mga aso, ng asong kalye talaga. Okay? At yan ay talaga yung mga kasama. Sabi nga na sa salita ng Diyos, sa binasa natin, he had sores, at yung mga sores na hindi dilaan ng mga aso. Di ba? Nakita niyo? Sa kwento ni Jesus Christ. Matindi nga yung sitwasyon. Kaya masalimutan ka ng sitwasyon. Hindi malayong namatay sa rabies itong si... Bakit ka namatay sa rabies? Eh, dilaan ka ba naman sa sugat mo eh? Eh, walang nasaksakan ba na kanya? Anti-rabies yan. Kaya nung pa man, may mga namatay na sa rabies, malinaw. Alright, tuloy natin. Pinatatawa ko lang kayo dyan. So, when these two crossed over, now we came to a story. And the question is this. Why do ghosts of dead people cannot return to the world of the living? Ito nga yung tanong eh. Kaya nga sabi ko, yung sasagutin ko sa mensahe ko ngayon, yung tanong na yon, okay, na sinasabi sa akin na talagang lolo ko yun, talagang nanay ko yun, boses na, kitang-kita ko ng aking dalawang mata. Yes, pero gusto ko sabihin sa inyo, katulad na sinabi ko last Sunday, that the dead can never return to the world of the living. They can never, ever. Now, bakit po? Ang unang sagot, tingnan muna natin yung mga dead people, yung mga dead sinners. Yung mga sinners muna, bago yung mga righteous dead, or dead righteous men. Okay? Tingnan muna natin yung mga makasalanan na punta sa impyerno. Una, bakit sinabi kong hindi sila makakabalik sa lupa? Bakit?
Okay? Una, basahin natin yung kinuwento ni Jesus Christ dito sa Luke chapter 16. In verse 24, basahin natin, dinihin natin mabuti yung salita ni itong si Dives. Sabi ganito, so he called to him, Father Abraham, have pity on me and have sent Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Okay? Nandoon siya sa talagang mabigat yung kanyang kalagayan. First, bakit ko nasabi na ang mga patay na nasa impyerno ay hindi pwedeng pumunta sa lugar ng buhay? Ang unang sagot dyan, mga kapatid ko, ayon sa kwento ng ating Panginoon Jesucristo, ay because they are in torment day and night. They are being tormented. Now, how come they can go to the world of the living kung sila ay imprisoned doon at walang ginagawa sa kanila doon, kung hindi pahirapan araw at gabi? Ibig ba sabihin, may panahon sila lang tinatawag natin dito sa hapon na Yasumi? Holiday? Okay? Holiday ngayon? Pwede ako mamasyal sa lupa? Hindi, ganun ba? No! Obviously, dito sa istorya na ito na sinabi sa atin na kinuwento ng ating Panginoon Jesucristo, the people, the dead sinners, mga patay na walang relasyon sa Panginoon, mga patay na nung nabubuhay, walang inatupag kung hindi buhay na masarap at kasalanan, well, sila napunta na roon. At never silang bibigyan ng pagkakataon doon na silang tinatawag na Yasumi. Kung makikita po ninyo ang istorya, sabi ng lalaki ni Dives, ano sabi niya? Sabi niya ganun, kung pwede, kahit itaw-taw man lang niya yung dulo ng kanyang daliri sa aking dila, makaramdaman ng konting kaginhawaan. To tell you what kind of torment this man is going through. To show us that he is really indeed in great pain. Ang gusto kong maunawaan po ninyo, mga kapatid ko, this is no ordinary torment. Okay? At gusto kong intindihin din natin dito, mga anak ng Diyos, that they are in the spirit world. This man is obviously in the dark side. Malinaw, mga anak ng Diyos, okay, na itong lalaking ito ay masasabi ko sa inyo ngayon, hindi siya pwedeng bumisita sa lupa. Kasi napakasarap naman ng buhay mo, makakabisita ka pa sa lupa. Okay? Sana hindi na siya makikiusap. Okay, dahil isipin nila, di bali, hintayin ko na lang ang Yasumi. Gagaman na lang ako. No. Wala kasing ganun eh. Because the place of hell is a place of torment. Naalala niyo yung sinabi ng lalaki, ayoko silang mapunta rito, yung mga kapatid ko, to this place of torment. Okay? So, no way, my friend. Kung ang sinasabi mo sa akin, ang mga kamag-anak mo totoo yun, ang masakit, kung wala silang relasyon sa Panginoon, nandun sila ngayon sa lugar ng hell. And they are in the place of torment. And I believe that they too are praying the same prayer. Nako, nawalag sa alam, makadating dito yung mga mahal ko sa buhay. They are praying the same prayers. So, no way, my friend, na masasabi mong tatay mo nga yun, lola mo nga yun. And I will give you another reason kung bakit hindi sila pwedeng bumalik. Kasi, kukuha lang tayo ng points because mula dito sa storyang ito, pagbabasihan ko, na bibigyan ko kayo ng papatutunayan ko sa inyo na ang mga patay hindi pwedeng bumalik dito sa lupa. Okay? Inumpisahan natin yung mga nasa impyerno muna. Mamaya nasa langit pa, hindi siya pupunta. Okay? Mga sa impyerno. Una, because day and night they are in torment. Diba? Kita nyo? Tapos sumagot siya. Father Abraham, I have 5 brothers. Okay? Doon sa unang request niya, hindi siya napagbigyan. Dahil hindi nga pa pwede. Okay? I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come here to this place of torment.
Malinaw kung sabi ng salita ng Diyos dito. Nag-request siya na kahit na hindi na ako makapunta dyan sa lugar na yan, o hindi makapunta rito si Lazarus para matulungan ako, kung pwede ba si Lazarus ay papuntahin mo na lang sa lupa, kung di siya makakarating dito, sa lupa na lang siya. Malinaw, no? Yung ano yan, yung sa base dun sa kanyang mga kwento. So, malinaw mga kapatid ko na itong si Dives, naunawaan niya that there is no way para siya ay makalabas. There's no way. Kaya sabi niya gano'n, kung pwede, kaya kita niyo kung dapat sana, ang request niya, pwede ba akong makapunta dyan sandali? Dahil alam niya sa kanyang isipan na hindi siya makakapunta ron. Baka sakaling, bakit? Because he was in prison. You know why? I want you to know that hell is the ultimate prison. Hell is the ultimate prison. Pagka sinabi ko ultimate prison, kahit pa sabihin ninyo na yung Alcatraz is the inescapable place. Okay? Andaan po ninyo, ilang libong ulitin mo pa ang husay ng Alcatraz. Okay? Hindi po, wala pong kaluluwa ni isa man sapagkat yun po ay tunay na dinisenyo ng Diyos para sa mga demonyo. Okay? At gusto ko pong maunawaan po ninyo, there is no way para ang makapatay ng mga makasalanan na nasa impyerno ngayon ay makakalabas doon. Malinaw ang sabi ni Abraham, yung mga nariyan hindi pwedeng bumarito. Kami nga mga malalaya na nandito sa mga nandito sa paraiso, nandito sa langit eh. Hindi kami makapunta riyan eh. Kayo pa kaya mapunta riyan. Because they were what? Surrounded with boundaries and gates. Okay? At yung mga bagay na yan ay hindi pa pwedeng makapanaig sa mga nandun, sa mga, because they are in prison. I don't know kung nandun na sila sa loob, baka they are bounded. Okay? I don't know what kind of things you will see inside that hell, that place of torment. Pero sinabi ko nga po sa inyo, that's a place of torment. Lahat ng klase ng pahirap ay ilalagay sa kanilang mga katawan para sila lalong maramdaman nila. Bakit? Doon ipinadadama ng mga demonyo ang galing nila sa mga taong ito. Sapagkat tayo ay apple of the eye sa Diyos. Para makaganti siya. Okay? Para makaganti siya ang mga taong yun ang pinagduntungan niya ng galit. Kaya kita ninyo minsan kung kailan mo sasabihin ninyo, kung kailan ako nag-iisyo, bakit nagkakaganto ganito ang buhay ko? Asahan mo yung sapagkat ikaw ay inaatake ng kalaban. Galit siya sa'yo. Galit siya sa'yo. That's why you need to cover yourself with prayers. Kaya meron tayong mga prayer meeting covering all of you. Kaya ako meron akong sariling panahon sa panalangin, praying and interceding for all of you. Kasi kinakailangan natin ng prayers. Ako nga, kita niyo, parati akong humingi. Pag-pray niyo ako parati. Because all of us are his target. Okay? Praise be to God. Malinaw ang sabi po ng salita ng Diyos. Okay? Na even the gates of hell shall not prevail against us. Amen? Tingnan po ninyo ang sabi ni, okay? Sabi ni Jesus Christ kay Peter. Jesus says, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Tayo daw po yun, ng mga anak ng Diyos. And the gates of Hades or hell will not overcome it. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mananampalataya na ikaw ay meron ng relasyon sa Panginoon, you are standing upon the rock. Ang rock na yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? You're standing upon the rock. Sabi ganon, the gates of hell, kita niyo ginamit, may gates ang hell. Okay? May mga malalaking gates ang hell. At sabi ng salita, shall not prevail against it. Ang ibig sabihin nito, hindi tayo kayang lamunin o hindi tayo kayang kainin, hindi tayo kayang ma-overwhelm. Okay? Ng impyerno. Hindi niya tayo kayang ma-capture kung ikaw ay isang anak ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, even the gates of hell, hindi sila maangkin ang gates of hell. Kasi ang gate ng daan ninyo, ginagamit yan para ano? Para isaraduhan ka, para makuha ka. Nakuha niyo? Ganun yan. Para makapasok ka dyan, para ma-overwhelm ka, para ma-overcome ka, para ma-enslave ka.
para ma-capture ka. Pero sabi ni Jesus Christ, I want you to know that even the gates of hell cannot prevail against them. Okay? So malinaw po, may gates. Actually, hindi lang isa. Gates of hell. Okay? At malinaw din po na sinasabi dito, according dito sa ating sa ating binabasa ngayon, na imposibleng tayo na nandoon sa langit ay makapunta. Meron ba sakit dito? Once you are in heaven, you are in heaven. And once you are in hell, you will remain there forever and ever. Doon. Global Center. Malinaw po ang mga natin dyan. So, dalawang bagay ang gusto mong nawahan ninyo. Hindi sila they seems to be free. Tingnan natin itong mga dead righteous na ito na nandoon sa paraiso, mga langit na rin kapag natin heaven. Okay? They are right there. They seems to talk with each other. Nasabi nga ni Abraham, doon sa Abraham's bosom, malinaw pong sabi na talaga ng wow, nag-enjoy silang lahat doon. Si Lazarus ay inaano, no? But listen, even if they are free to roam around, they are not confined, they are not imprisoned, they are not in torment, but they are not permitted to return to the world of the living. Bakit ko nasabing they are not permitted? Tingnan natin. Okay? Naunawaan po niyo mga kapatid nung si Dives ay nag-request. Ni-request niya na, sige kahit kung hindi siya makakapunta rito, okay? Kung hindi siya makakapunta rito, pwede bang si Lazarus pumunta na lang can he go to my brother's house? Ibig sabihin, pwede ba siyang pumunta sa world ng mga buhay? Doon mo na lang papuntahin? And did Abraham allow it to happen? No, he never permitted Lazarus na pumunta doon sa lupa. Because every man, kahit siya ay, pagka siya namatay, they are not permitted to return to the world of the living. They are not permitted. Okay? I mean, kumbaga, na ilang linggo ka na sunyari, nasa libingan, at bigla na lang yung sepulturero, sa kanyang pag-aayos, biglang lumapas yung mga kamay mo. Sa palagay mo kaya, nabuhay ka gano'n, sabi, buhay ako, hindi, papatayin ka ng sepulturero sigurado. Hanggang hindi ka pa nakaka-format, hindi ka pa nakakaano, sigurado sisibakin ka na ng sepulturero. Bakit? Naniniwala yung sepulturero sa sobbis yun yung na-fit sa atin, right? Yun sinasabi ko. Okay? Now, tingnan po natin, malinaw po na yung mga they are not permitted, and Abraham didn't send Lazarus to go back in the world of the living. And second, they will never return. Bukod sa ang Diyos, hindi papayagan ang mga righteous na ito na bumalik sa daigdig ng mga buhay, kahit na yung mga righteous na ito na nasa langit, kung sila'y sasabihin, gusto niyo pa bang bumalik sa lupa? Sasabihin nila, ayoko na! You know why? Ang sabi kasi ng Biblia ganito. Sabi po ng Biblia, once a righteous man died, he will be in the presence of God. Wow, di ba yun ang ultimate desire natin, to be in the presence of God? Amen? Kung bakit nga tayo nagkakaroon, we want to be in the presence of God. Gusto nating makasama ang Diyos. Kung ngayong ikaw ay nakasama mo na ang Diyos, alis ka ba karoon? Tingnan po ninyo ang sabi. Okay? So they wouldn't want to return. This dead righteous will not have that volition, that desire na bumalik. Jordan dyan na yun. Naman pa babalikin doon. Tingnan po niyo, sabi ng 2 Corinthians, ito yung binanggit ko kanina. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. We are of good courage. I say, sabi ni Paul, and prefer rather to be absent from the body and be at home with the Lord. That's his desire. That's Paul's desire. Sabi ganun, kung babaguhin ko sa mas mababaw na Tagalog, mas gugustuhin ko ng patay ako at nasa presensya ng Diyos. Yun
Mas mabuti ng patay ako pero nasa presensya ako ng Diyos. Mas gusto ko yun. Ano ba sabi ni Paul 1? Sabi niya nun, for me to live is Christ and to die is gain. Pagka namatay ang isang Kristiyano para sa kanya, it's a gain. Kapakinabangan. Pagka namatay siya para sa kanya, ay, Oscar sa Madesta. Yata! Tapos na! Now, tingnan po ninyo. Ulitin ko ang sinasabi ko sa inyo. Sinong matinong tao ang minsang nabubuhay na kumakain ng mga bulok na pagkain sa basurahan at ikaw ngayon ang pinakamayamang tao sa buong Japan? Ang magnanasang bumalik uli para kumain uli doon sa basurahan ng mga bulok na pagkain. Would you decide for it? Baka maisip mo pa lang yung mga ginagawa mo nung araw. Hindi rin yung ginagawa ko pala noon. Tama po ba? Iniisip mo pa lang yun. Hindi ka magnanasa. Now, listen. Pabalikin natin yung istorya. Sino ngayong mga matinong mga Kristiyano ang mag-iisip bumalik pa sa lupa? Baka maisip lang nila yung mga pinagdaanan. Ang hirap sa lupa, pababalikin ako, magmimisyon, magsisya na, naku, tama na, huwag naman sana ako, sila na lang sana mapili, huwag naman sana ako. Ayoko namang maramdaman niya. Bakit? Because it's Zen Jigo, it's another feeling to be in heaven. It's another feeling. I never been there, pero I know, according to the Word of God, it's a different feeling, it's a different environment. Wherein there is no more pain, no more sorrow. Where everything is what? Everything is good. At ang mga kasama mo, babae, hindi ka aawayin, hindi ka sisiraan. Tama ko ba mga anak ng Diyos? Okay? Gusto ko maunawaan po rin ng mga anak ng Diyos, napakaganda ng sitwasyon doon. Hindi nyo napansin last week, nung nag-preach ako, nung dumating si Samuel, pinatawag siya ni Saul. Tingnan niyo, pansinin niyo yung word ni Samuel. In 1 Samuel chapter 28, verse 15, Samuel said to Saul, ito hindi niyo napansin ito, pero ito pinansin ko ito eh. Why have you disturbed me by bringing me up? Bakit mo ako inudya? Maganda-ganda ng buhay ko ron. Nasaya-saya ko doon. Kausap ko pa naman si ganito, parang nagkaka-fellowship kami ni Jesus. Biglang sinabi ni Jesus, bumalik ka rin muna sa lupa. Gusto ko raw kausapin ni Saul at binibigyan kita ng paitula para kausapin mo siya at sabihin, ikumpir mo sa kanya. Sino ba naman yung kita ninyo kaya kita nyo unang bulaga at unang salita ni Samuel kay Saul? Sinisisi na Saul, bakit mo ba ako pinabalik dito? Andiyan ba kayo? Hindi sinasabi ko. Bakit mo ba ako inistorbo? Sarap-sarap ng buhay ko ron. Kahit ilang segundo lang siyang nandun sa lupa. Are you here? No, you wouldn't return to what? Doon sa basura. Tanungin natin si Lazaro. Ano kaya ang damdamin ni Lazaro nung nagre-request itong lalaki? Pwede ba pabalikin mo si Lazaro doon sa lupa, pabalikin mo siya sa daigdig? Siguro palagay ko sabi nila ni Lazaro. O talaga? Gusto na naman ako pahirapan. Wala, kinis-kinis ko na nga ngayon eh. Nakakain ko na nga lahat ng masarap dito, kapabalikin mo na naman ako doon. Buti, dyan na iyo. Amen. Oh. Tapos na yung impyerno ko sa lupa. Nandito na nga ako inaaliw, sabi nga ni Abraham. And who would be willing to go back to the word of the living if you are already in heaven? Amen. There are two reasons para sabihin ko sa inyo, kahit the righteous people will not dare to cross, okay, the world of the living. You know why? They are not permitted. And second, they wouldn't want to go. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? No. Okay. Kaya, malinaw, may nagsasabi ngayon sa akin na, Pastor, lolo ko talaga yun. Nanay ko talaga yun. Kilala ko siya talaga yun. Yes, maaari. Pero ang sasagot ko na muli sa'yo, hindi yun ang lola mo, hindi yun ang nanay mo, hindi yun ang mahal sa buhay. Now, ang sunod na tanong siguro ganito,
Okay, if ghosts cannot return to the living, to whom do people see and talk to? Kanino sila nakikipag-usap? Sino yung nakita nila? Totoong lola ko yun. Totoong nanay ko yun. Totoong tatay ko yun. Totoo. Kaboses na kaboses. Kilos na kilos. Diyan ba kayo mga akal ng Diyos? Kung gano'n, kanino yun? Sino? Whom are they talking with? Who are these ghosts that you see? Definitely, tinan po ninyo, nagsalita si Jesus Christ. 1 John, sabi po ng Biblia, sabi ni John the Beloved. 1 John chapter 4 verse 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Okay? Anong sabi ang auto sa atin ng Biblia? You test every spirit. Kahit pa ang sinasabi ng spirito na yan ay maganda, kahit pa ang sinasabi ng spirito na yan ay parang talagang pakikinabangan mo, sabi ng Biblia, you test every spirit. Kahit pa sabihin niyan, ako ang iyong lolo, pamamanahan kita. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, you test every spirit. Andiyan ba kayo? Now, ang tanong, how can we test every spirit? Sa Biblia, there are only two groups of the spirit. Sa spiritual world, una, yung divine spirits, mga angels. And then, this, what we call the demonic spirits. Pagka itong mga divine spirits na ito, mga kapatid, mga angel, ito may mga hierarchy sila, may mga cherubims, may mga seraphims, okay? Or just angels. Dito naman, meron ang tawag sa kanila sa grupo ng mga demonic group ay yung mga principalities, okay? Yung mga tinatawag na mga demoniacs, mga powers, mga seducing spirits. Okay? Yan ang mga demonic spirits na yan. So, may dalawang grupo lang yan. Okay? Now, I will tell you, Pastor, siguro kinakausap nila doon. Anong spirito? Ulitin ko. Na-eliminate ko na ang katotohanan na hindi yan ang totoong mahal niyo sa buhay. So, mamimili na lang tayo sa dalawang spirito. Is it the spirit, divine spirit, or is it demonic spirit? And my answer first is, definitely, it is not the angels from God. That is not the divine spirit. Definitely. That is my answer. Bakit ko po nasabing hindi po yan divine spirit o hindi po yan mga anghel? Okay? Kasi una sa lahat, ang mga anghel, ang trabaho nila, pagka pumupunta sila sa lupa, tandaan muna natin bakit sila pumunta sa lupa. Kaya nila pumunta sa lupa, di ba? May mga story sa panahon ng Biblia, lalo na ng Lumang Tipan at saka Bagong Tipan, na ang mga anghel nagkakatawang tao. Tama? Nagkakatawang tao sila. Bago sirain ang Sodom at Gomorrah, may mga anghel na nagkatawang tao. Actually, nagandahan nga yung mga taga Sodom at Gomorrah, nagwapuhan sila. Okay? Nagwapuhan sila, hinabol nila itong mga dahil mga anghel. Okay? Tapos, ano ba ang so makikita po natin, nung pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, nakita sila ng mga shepherd. Natakot nga yung mga shepherd, di ba? Pero anong ginawa ng mga anghel? Bakit ang mga anghel, pagka dumarating dito sa lupa, ano ang trabaho nila? There's only one work. It is to bring the message from God, the living. Para dalhin at sabihin ang mensahe ng Diyos sa maraming mga tao. Balita. Naalala ninyo nung pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, tuwang-tuwa ang mga anghel, pinamalita nila, good tidings of great joy. Good news ang ibig sabihin nun. Meron kaming gustong ibahagi sa inyo na ipinanganak na ang tagapagligtas ng sanglibutan. Okay? Kaya isipin natin dito mga anak ng Diyos ngayon. Ang mga anghel, kaya sinabi ko, definitely it's not from the angels of God. Kasi ang trabaho nila pag dumadalaw dito sa lupa, ibinabahagi nila ang salita ng Diyos. Mensahe ng Diyos. Pangalawa, pagka nagpapakita sila sa lupa, nakita niyo bang nagpumunta sila rito, gumamit sila ng espiritista o medium para dumating ang anghel? No.
pastor lang sila lalabas. Nung kinausap niya si Zacarias, okay, nung kinausap niya si Mama Mary, tama? Bigla nilang lumalabas, di ba si Gabriel? Lahat sila lumalabas. Okay? Hindi na kinakailangan magpatawag pa ng espiritista o ng sino mang mga medium or witch doctor or sorcerer para magpalabas tayo ng anghel. No. Sila kusan lumalabas. So, una, they come with a message from Jehovah, from God. Second, they use no mediums. And the third one, gusto ko maunawaan po natin, para may compare natin itong dalawa mamaya, they don't mimic or they don't take the form of men that we know. Okay? Tandaan po natin mga anak ng Diyos, okay, na hindi sila nang gagaya, mga anghel. Hindi nila ginagaya yung tatay mong namatay, o yung lolo mo, o yung lola mo na namatay. Hindi nila gagaya, they don't mimic. Pagka sila nag-a-appear dito sa lupa, they are taking a form of man, pero they are taking a form of man whom we do not know. We do not know them. Minsan nakasama mo na siya, minsan katabi mo, they are there to protect you somehow. Kaya naalala niyo, sinasabi niyo minsan, naku, isa kang anghel. Ang masakit pagka sinabi sa'yo, isa kang hulog ng langit. Anghel na hulog ng langit. Okay, alam natin yung mga anghel na inihulog ng langit. Okay, hindi na ako sasalita doon, mamaya yan. Okay, tuloy natin. So, they do not take form, okay, ng taong kakilala mo. Kaya kita niyo sabi ni Jesus Christ, ni Paul, sorry, no? Hindi ko rin si Paul to, si Luke ang sumulat nitong Book of Hebrews, hindi naman natin sigurado kung sino sumulat nito. Pero sabi ng Hebrews 13, verse 2, do not forget to entertain strangers. Bakit? For by so doing, some people have entertained angels without knowing it. So meaning to say, once in a while, angels are turning themselves to be like a human being. Okay? Kaya sabi ng salita ng Diyos, maging mabait ka sa kanila, maging matulungin ka. Minsan may mga hihingi lang sa iyo dyan pero actually they are just there. Okay, they are angels taking a form of a human. Be good to them. Okay? At tingnan po natin dito mga anak ng Diyos ang ano. Ito bang mga anghel na to? Nagte-take form ng kamukha ng pinsan mo o ng tatay mong namatay? No, they don't mimic people. They do not take form of people whom we know. No? Actually, nandiyan sila, hindi mo nga sila kilala eh. Sabi ko nga siya, minsan nakatabi mo na siya. Minsan nakausap mo na siya sandali. Minsan siya yung taong malungkot na bigla kang na-encourage nung umalis na siya. Hindi mo siya kilala pero na-encourage ka. Sometimes they are angels. Hindi mga yun. Okay? So isipin natin dito mga anak ng Diyos, just to prove to you that angels do not take the form of men. Kagaya ng lola mo, ng nanay mo na namatay, ng tatay mo. No, they take form. They will take form, pero they will be strangers to you. Ibig sabihin, hindi mo siya kilala. At hindi siya magpapakilalang ako. Okay? Ako ang iyong konsensya. And then, hindi siya magpapakilala ng gano'n. Alright? Okay po? So, malinaw po dito mga anak ng Diyos. Okay? Na kinakailangan makita natin dito na itong mga bagay na ito ay hindi galing sa divine spirits. Hindi natin pwedeng dapat paniwalaan yung mga sinasabi na ito'y talagang totoong lola mo, ito'y totoong nanay mo. Okay? Huwag natin paniwalaan yan. Eh kung hindi yan divine spirit, ano yan? My answer is, okay? Di pa lang sulat. So my answer, wala na, hindi natin sulat sa, sorry. Okay? My answer is, they are demonic spirits. Sorry, hindi pa na nailagay doon. They are demonic spirit. Doon na lang, we come to the final, no? Hindi human spirit, dahil ang lahat ng mga nasa impyerno at nasa langit, they cannot get out. Once you're in heaven, you're in heaven. Once you're in hell, you will in hell. You'll be in hell forever. And definitely, it's not going to be angels of God. So who will be that spirit?
Those are demonic spirits. Naalala niyo yung mensahe last week? The witch of Endor was shrieking. She was horrified and terrified to see a real ghost for the first time of her life. Dahil ano? Tingnan mo na. Maaaring meron silang, dahil magkakuntsaba sila, alam nung witch, kung ito nga espiritu ng demonyo. Dahil siguro meron silang senyas. Pagka yung espiritu ng demonyo, paparating niya, sabi niya, Uy, takot ka. Ayan na. O, ito na, malapit na. Sabihin ng Witch of Endor. Okay. Pero walang ganun. At nakita niya ibang dating. Nako, nakita niya ganito. Nagsisigaw siya. Di ba? Nahintakutan siya. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, she was shouting above her voice. Wow. Okay? So makita natin dito, ano ito? Sabi ko nga last week, bibigyan ko ng maliwanag ito. Ito yung tinatawag na familiar spirit. Sabi po ng salita ng Diyos, Leviticus chapter 19, verse 31, Amplified Version. Okay? Sabi po sa Amplified Version, ito pong sabi ni Yahweh, turn not to those mediums who have familiar spirits or to wizard. Amen? Do not seek them out to be defiled by them. I am the Lord your God. So malinaw, sabi po ng salita ng Diyos, you do not seek those mediums, yung spiritista, yung mga psychics. Bakit? Ano ba meron sila? They have familiar spirits. Nakita niyo yung word dito? Familiar spirit. Pastor, ano ba ibig sabihin ng familiar spirit? Now, ito na ngayon. Explain ko na mabuti. Kaya makinig kayo mabuti. Familiar spirit. You know bakit ginamit the word na familiar spirit yan? Kasi these spirits are very familiar of people. These spirits are the ones na minsan nakasama ng namatay mong lolo. Meaning siya yung madalas nag-uudyo, siya yung kinikilala niya. Alam po ba ninyo lahat ng mga spirito, yung two groups na yan, spirit, yung angels at saka yung demonic spirits? Alam niyo po ba na they are observing us? Bawat isa sa atin, ang sabi ng Biblia, mayroong mga guiding angels. May mga warring angels sa atin to protect us. Bawat isa sa atin. Pero may nakatalaga din ang Diablo, si Satanas, na mga demonyo. May nakatalaga din siya. At ang gagawin, ang trabaho nito mga demonyo ito, hahanapin niya ang mga weakness mo. So, pag hinahanap niya ang weakness mo, ibig sabihin, kinikilala ka niya. Magugulat ka mga anak ng Diyos. Sapagkat, pagka tinanong mo itong mga spirit beings na ito, they know you more than you know yourself. Sapagkat 24 hours binabantayan niya ang kilos mo. Yes, they can never read your mind, only God can read your mind. But they will know you the way you act every day. Kapag nakakita ka ng tawag dito, ng isang bagay na gusto mo, alam na niya, mahilig sa ganito to. Weakness 1, number 1. Hanap tayo weakness number 2. Ano ba? Ito yung sinasabi ko niyo. This demonic spirit was called familiar spirit because they are familiar with you. It's no brainer na ano sinasabi ko, na kaya niyang gayahin ang boses mo, kaya niyang gayahin ang itsura mo, kaya niyang gayahin kung ano yung pamamaraan mo ng ano, bakit? Sapagkat they are familiar about you. Kaya familiar spirit. Hindi niyo kaya? They can mimic you. Sabi ko nga po sa inyo,
mas kilala nila ikaw kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Ang mga anghel, kinikilala ka rin niya mabuti, tinitingnan din niya yung mga weaknesses mo, sapagkat doon siya, doon siya kikilos kung paano kung ikaw at ang banal na Espiritu ay matutulungan ka sa mga bagay niya. Kaya everyday, tandaan ninyo, there's a what? Sabi ng salita ng Book of Ephesians, there is a war going on every day, every moment of our life. Anong pipiliin mo? Kagustuhan ng Panginoon, kalooban mo, nakakalooban din ng Diablo. Every day, may tatakay, sabi nga sa salita ng Panginoon, meron tayong pakikibaka. Every day. Okay? Gusto ko maunawaan natin dito mga anak ng Diyos. Okay? Na malinaw ang sinasabi ngayon ng Biblia. That these spirits, these familiar spirits, are the ones na nakikita at nakakausap ng mga tao nagsasabing, siya nga, totoong lola ko yan, totoong kilala ko, yan nga ang nanay ko. So, friends, kung meron man tayong nakikita ngayon na mga psychic na nakikipag-usap, sabi niya, ito na yung lolo mo, o ito na yung tatay mo, ito, nakikipag-usap siya, ito sinasabi niya ngayon sa iyo, binigyan, at they will try to mimic the voice. Okay? Tandaan niyo mga anak ng Diyos, listen to me. Those psychics, those mediums, those spiritists are not talking to the real spirit or the real ghosts. They are talking with the demonic spirits. Do not even try. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, di ba? Ano yung sabi nung binasa natin last week? Do not consult. Do not consult them. Do not consult these fortune tellers. Do not consult this occult. Because if you consult them, it's like you're consulting the devil himself. So kung maunawaan natin dito mga anak ng Diyos, ang katotohanan. Ngayon pinalambot na lang, pinabait sila ng mga pelikula. Ang mga mangkukulam ngayon magaganda na at sexy. Hindi katulad noon, mahabang ilong, mahabang baba, tapos ang pangit. Tapos hindi na. Ngayon, ang mga mangkukulam ngayon parating mahaba at parang naka-firm talaga, naka-iron ng mga buhok. Tama ba yun, ha? Ang kaganda na. Kaya ngayon, pagka sinabing mukha kang mangkukulam, thank you. So gusto ko isipin natin dito, sa mga sandaling ito, these familiar spirits are still going sa buhay na maraming mga Kristiyan. At kung hindi ka magiging matalino at hindi mo alam ang salita ng Diyos, pwede ka rin kahit Kristiyano ka na, pwede ka pa rin maniwala at maagaw nila. Ganito kasi kapangyarihan na pinag-uusapan natin dito Pabalikan natin yung istorya. Kaya kung maintindihan natin mga anak ng Diyos, itong si Dives, balikan natin yung istorya ni Dives at saka ni Lazarus. Itong si Dives at saka si Lazarus. Unawaan po natin that they too were helpless. Okay? Kung si Lazarus nga, he was not able to cross dun yung chasm. Okay? Kaya ba niyang mag-cross sa lupa? Imposible. Kung si Dives, okay, siya mismo, helpless, na hindi man lang niya matulungan ang kanyang sarili para magkaroon ng konting kaginawahan, yung pa kaya makapunta sa world of the living, magagawa niya, mas imposible. Tama ko ba? At imposible rin ang mga anghel ang siyang gagawa nun, because sa Biblia, never na nanggaya ang mga anghel, at never na yun na naging trabaho. Pagka nandito ang mga anghel, they will just come and show themselves to the people. Bakit? Because they have something to say coming from Yahweh. So, definitely, those are demonic spirits. So, gusto kong warningan kayo ngayon. Now, gusto ko rin isipin natin dito na baka may mag-isip sa atin dito na sobra naman si Lord, bakit hindi man lang niya payagan si Lazarus na para man lang yung, di ba gusto ni Lord makakilala ang mga tao,
Ang ganda naman ng request ng mayamang lalaki ni Davis na para makakilala, ano yung ano, di ba? Bakit hindi niya pinayagan? Kaluluwa din yun. Kala ko ba gusto ni Lord lahat masing? May mga pilosopo eh. Kaya ngayon sa mensahe ko, lahat ng mga tanong na sa pilosopo, sinasagot ko eh. Dahil alam ko, hindi sila makakapagtanong sa akin habang ako'y nandito sa pulpito. Kaya sasagutin ko na. So, maunawaan natin mga kapatid ko, actually, hindi naman denied ni Abraham ang request nitong lalaki nito si Elias. Kasi malinaw sabi niya gano'n, alam niyo, hindi gano'n, nandun naman si Moses, nandun ang mga propeta, nandoon ang mga mangangaral ng Diyos. Sapat na yun para makakilala sila sa mga. Dapat kung hindi sila makikinig sa mga taong yun, hindi rin sila maniniwala sa isang taong namatay at mabubuhay maguli. Hindi sila maniniwala. Ang dami na nating nakita namatay ng ilang minuto tapos nabuhay na sasabihin nila, talagang ito, nakita namin na langit, totoong langit, ang pilir ng totoo, gano'n eh. O ano, maniwala ba? Eh mas lalo pa kung ilang linggo nang namatay at nabuhay. Sabi ko nga sa iyo, hindi pa nakakaporma si Lazaro. Papanik pa lang yung kamay niya doon sa lupa. Okay? Siguradong tigpas na kagad yung kamay niya roon. Okay? Hindi siya makakaporma doon sa makakakita sa kanya. Dahil alam, teka, okay, zombie ito. Hindi makakaporma. Malinaw. Malinaw mga anak ng Diyos. Hindi pwede. Malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos. Saka isa pa, tayo nga nakakilala tayo sa Panginoon. Meron bang dumating na parang, kasi mga tao mahilig pa ang kinakailangan para maniwala sila. Kinakailangan spectacular ang dating, di ba? Kinakailangan bumukas ang langit. Makita nilang ang Diyos. Kinakailangan spectacular eh. Para maniwala ka eh. Kinakailangan may mga himalang mangyari para maniwala sila. You know what? Sabihin ko po sa inyo mga kapatid ko, pagka ganun na nangyari, hindi mo na kinakailangan ng faith. Sapagkat ang faith is believing what you do not see. That's faith. Amen. And by faith, dahil nga sa pananampalataya, tayo ay naligtas. Amen. It's only by faith. Gusto ko isipin natin dito mga anak ng Diyos, ang katotohanan, that afterlife is very, very true. Amen? Huwag kayong maniniwala na walang afterlife. Na tao ay galing sa unggoy. Meron nga kwento dyan eh. Tao daw galing sa unggoy. Yung bata ay nagsishare tungkol sa afterlife. Sabi na gano'n, magsisi tayo ng mga kasalanan sapagkat ang tao mamamatay din. No? At mapupunta tayo sa impyerno, mayroong buhay. Pagkatapos ng buhay dito, mayroong buhay na walang hanggan. Sabi ng isang lalaki, matanda, sabi niya gano'n, "Hoy boy! Ano pinagsasabi mo?" Hindi gano'n, "Hindi mo ba alam ng tao galing sa unggoy? Ang tao, tsonggo yan. Okay? Galing sa tsonggo yan." Kaya ako, hindi ako naniniwala. O, di ba? O ano, di ba sabi ni Darwin, galing tayo sa tsonggo? Ano sagot mo? O, hindi ka makasagot ano? Sabi nga nun. Sige, pinagtatawa na yun. Hindi ka masagot mo. Sagot mo ako. Wala kang sagot ano? Sabi ng bata, meron mo akong sagot. Ay, baka tayo mo sagutin. Sige, sagutin mo ako. Hindi ko na ako sasagutin. Kasi hindi naman ako maintindihan ng tsonggo. Inaamin niya, galing siya sa tsonggo eh. Pabatawa lang ako. Gusto ko maunawaan natin dito ng anak ng Diyos. Okay? Gusto ko lang maunawaan natin dito na bilang mga anak ng Diyos, ang Biblia ay nagsasabi, ano maniniwalaan niyo? Si Charles Darwin o Biblia? Si Jesus o si Charles Darwin? Jesus. Siyempre. Okay? Malinaw kung sabi ng salita ng Diyos na ang tao ay nilalang niya at tao ay minahal niya. For God so loved the world that He gave His only Son. You know why? Sapagkat meron tayong kaluluwa at yun ang gusto ng Diyos na papunta sa langit. Amen. Ayaw niya mapunta tayo sa impyerno. Once you are in heaven, you will be in heaven. Amen. Once you are in heaven, you will be in hell forever. No one can ever cross the living of the world. Ay, punarin. Thank you, God. Kaya, let us close our eyes. Let us be more grateful sa ating Panginoon namin. Lukunin niyo, let us thank Him dahil tayo po ay talagang nandito ngayon. The Lord is really supplying us with great messages, with great words. Amen?
na kahit tagal-tagal na natin Kristiyano, pero itong mga katotohanan ito ay talagang nabubungkal natin ngayon, ibinigay. Dito na pala. Long before 2,000 years ago, nandito na ang mga salita ito. Thank you, Lord, for the richness of your word. Hallelujah. That you have answers to all our questions in this life. Thank you, Jesus, because your word is so powerful, effective. At sa oras na ito, mga kapatid, as we all close our eyes, is there any first timer here na ngayon gusto mong sabihin, gusto kong tanggapin ka, Panginoong Jesus? I want to be a part of your kingdom. I want to be a part of your family. Lord, gusto kong magsisi sa aking mga kasalanan. I want to be in heaven. Definitely, I want to be in heaven. I don't want to find myself one day in hell. And if you think, naisip mo sa iyong sarili, Panginoon, wala pa akong tuwirang relasyon sa aking Diyos. Do not think of anyone else. Think about yourself. Because salvation is for every individual. Hindi ko pwedeng sabihin, umatin ka ng Lord of the Harvest. Pagka ikaw ay member ng Lord of the Harvest, ikaw ay ligtas na. Hindi po. Bawat isa sa atin ay nangangailangan ng tuwirang relasyon sa Kanya. Now, if you think na ikaw yung kinakausap ngayon ng Banal na Espiritu, nakikita mo yung kalagayan, nakita mo na wala akong kasiguraduhan sa aking buhay kung ako'y sakaling mamamatay ngayon. Kung ikaw ito, kapatid, habang nakahanay, nakayupot, nakapigit, nais mo itaas mo yung kamay. Ito'y pagsuko mo, ito'y paglapit mo. Salamat po sa mga kamay na. Yes, baka meron na po. Ikaw na nakakaalam ng iyong sarili. Nais kitang anyayahan at nais kong talagang magkaroon ka ng kasiguraduhan sa buhay mo ito. Bagay na hindi mo pagsisisihan. Habang nakataas ang mga kamay na yan, sa mga nakataas ang mga kamay na yan, nais ito sumunod bukas sa panalangin. Ito po'y panalangin ang pagtanggap natin sa Panginoon. Let's all repeat after me. Ulitin po ninyo yung mga labi at ito'y padaanin niyo sa inyong mga puso. Na parang ito'y sarili mong panalangin. Ginagayad lang po sa panalangin ng kita. Sabihin mo, Panginoon Jesus, nakataas ko ang aking kamay. Nakataas po ang aking kamay. Tinataas ko rin po ang aking buhay. Narito po ako. Humihingi ng kapatawaran. Sumusuko. Patawarin mo po sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong dugo ang aking mga kasalanan. Panginoon Jesus, inaamin ko po, nasaktan kita. Kaya ako po, ay nagpapakumbaba. Pumasok ka sa aking buhay. Maghari ka po sa aking buhay. At simula ngayon, ikaw na po ang aking magiging hari, ang masusunod, ang aking Panginoon, ang aking Diyos. Simula sa mga oras na ito, ikaw na po ang magmaniobra ng buhay ko. Ibigay ko po sa iyo ang karapatan na magdesisyon sa buhay. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Salamat po sapagkat ang aking pangalan ay isinulat sa aklat ng buhay. Salamat po. Ako ngayon ay isang anak mo na. Sa pangalan ng kapatid, kung ito'y dinalangin mo na talagang manggagaling sa iyong puso, asahan mong ikaw ay naugnay na at nagkaroon na ng tuwirang relasyon sa Panginoon. Kaya totoo nagsisi, asahan mong ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. I want us all to continue to lift to close our eyes and let's just pray. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko na patuloy ka pumilo sa buhay ng
ng bawat isa. Salamat sa mga kapatid ko na tumanggap sa iyo. At salamat sa iyong mga mensahe, Panginoon. Hinihiling ko, O Diyos, na sa oras na ito, pagpalain ng buhay ng mga kapatid kong ito, na mabubuhay na Lord God, Lord, naglilingkod at tunay na umiibig sa iyo. Salamat po sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi mababaliwala sapagkat tunay, Ama, Ikaw, O Diyos, ay kasama namin. Puri ka namin, nataas ang buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpaka po natin ang